You are mine. You are mine. Ano nireveal ng Panginoon? Pag kayo'y babaon sa utang, hindi kalooban ng Panginoon yan. Ha? Yung mga kumakapit sa patalim, yung patalim na kinapitan mo, yan papatay sa'yo. Hindi patalim ang dapat kapitan mo. Ang Panginoon. Ha? Kaya nga kayo dinadala ng Panginoon sa point na yan, na walang-wala na kayo, para matuto kayo lumapit sa Kanya, hindi para lumapit sa mga ganyan. Ha? Kaya inaalaw ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng napakatinding pagsubok para ma-realize natin, hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya. Lalapit ako sa may kaya. Okay? So, in accordance to His pleasure and will, to the praise and glorious grace which He has freely given us in the one He loves. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace, and He lavished on us. Yung pong riches niya ay pinangako sa atin. With all wisdom and understanding, He made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Christ. Sa Panginoong Jesus lamang po. To be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. Meron pong time. Meron pong fulfillment. At yun po, yung pagbabalik ng ating Panginoon, na hindi na po tayo magkakaganito sa mundong ito. Tayo na po ang magre-reign. Imagine, heaven is made of gold. Dito, nagpapakamatay mga tao para magka-gold. Ha? In Him, we were all chosen, also chosen, having been predestined. Yung pong predestined, from the very beginning, yun na po ang plano. Kapag sinabing predestinado, yun na, destinado ka ron. Ito po, according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Lahat po na nangyayari sa atin ay kalooban ng Panginoon. Lahat po. Okay? In order that we who were the first to put our hope in Christ might be for the praise of His glory. Lahat po ng mga problema dumadating sa atin upang maitaas ang Panginoon. Ang pagkakamali po ng mga tao, pag dumadating yung pagsubok, sa halip na lumapit sa Diyos, they are blaming God. Okay? Blaming God, bakit yung mga sa Africa, yung mga bata na mamatay sa SIDA, bakit? Diyos, bakit mo inaalaw yan? Ang sagot po doon, maging logical po, yung pong mga tao na inaabuso ang sexual life nila, nagkaka-AIDS. Ha? Watch out. Yung naglalaro ng apoy. Ha? Akala nyo, okay lang, marami na pong namamatay sa SIDA. Hindi lamang po kayo ang mamamatay. Yung pong mga anak nyo. Dahil sumasalin-salin. Yan po nangyayari sa Africa. Yung mga bata po ang namamatay. Dahil yung mga magulang nila, pervert. O ngayon, sino may kasalanan? Ang Diyos ba? No. Sabi ng Panginoon, isa lang, monogamo lang. Dapat, huwag tayo mag-adulterer, huwag kayo mag-fornicator. Huwag kayo mag-involve into sex orgies. Huwag. Bakit? Dahil nga dito. Ay pinagbabawal ng Panginoon yung gustong-gustong gawin. So, tatanungin, bakit inaalaw ng Diyos? Hindi niya inalaw yan. That is against His will. Pero matitigas ang ulo nito mga ng tao. Na kung ano yung pinagbabawal yun yung gustong-gustong gawin. Okay? So, never blame God. And even you, some of you are suffering the consequence of your decision. Alam nyo na ang Bible. Inaccept nyo na si Jesus. Ang tigas ng ulo. Ayaw pa rin gawin yung kalooban ng Panginoon. Ha? Balik pa rin at balik. Ha? Parang yung mga Israelites, 40 years in the wilderness, hindi natuto. Ibig sabihin, bobo. Ha? Ang anak daw ng Panginoon matatalino. Amen. Anong sikreto ng mga anak ng Panginoon? Bakit sila matatalino? Takot sa Diyos. Sabi sa Bible, the fear of God is the beginning of wisdom. Kung takot ka sa Diyos, hindi mo gagawin yung mga bagay na yan. At kung takot ka sa Diyos, you will obey every single word that is written in this Bible. Kung may takot ka sa Diyos. Wala eh. Ay, ang Diyos na yan. Huh?
Kailangan ko lang yan pag meron akong need. Iiyak, Panginoon, kailangan ko to. Pagka may kailangan. Pagka wala na, I don't have time, God. Sorry. I have part-time. Sunday. I need money. Time is gold. Oh, ito, papaluin ng Panginoon. Matuto ka. Hindi kita bibigyan ng blessing. Sige. Unahin mo ang kayamanan mo. Patawad po. Babalik sa Panginoon. Nawala ng trabaho, nawala ng amo, baon sa utang. Oh, takbo sa Panginoon. Uli. Panginoon, patawad po. Oh, ibe-bless na naman ng Panginoon niya. Mamaya, tigas na naman ang ulo. Wala nang ginawa. 40 years in the wilderness. You know what? Maging matino tayo. Ang predestination sa atin, ang plano ng Panginoon sa atin ay mabuting bagay. Ang plano ng Panginoon ay maging abundant ang buhay natin. Pero dahil sa ating wrong decision, dahil sa katigasan ng ulo natin, tayo mismo ang napapahamak. Ay wala din naman nangyayari, babalik ka rin sa Panginoon, mabuti pa, straight na. Ako, my personal opinion and my personal philosophy and policy, sabi ko, Panginoon, ayaw kong maghirap sa buhay. So, susunod ako. Obey the will of God. And you will not suffer anything. Kaya, marami mga tao dyan na hindi na nakabangon sa kanilang problema dahil sa pabalik-balik sila sa tinuturo ng Panginoon. Kung tayo po'y matatalino, let's learn it one time. I in an easy way. Alam niyo po, kapag po tayo ay tinuruan ng Panginoon at sumunod kaagad tayo, mabilis po ang ating growth. Sabi, sa Bible po, meron sinasabi na, the first shall be the last shall be the first. Dito po sa church na ito, meron po rito mga tao na, a month ago lang tumanggap sa Panginoon, ngayon, ang dami na niyang ministry. Yun po yung sinasabing, the first shall be the last. At meron naman po dito, tinapos na niya lahat ng training, wala na sa ministry. Yun po ang the first shall be the last. Ayun. Bakit po? Sa katigasan ng ulo. Kung tayo po'y magiging obedient sa Panginoon, tuloy-tuloy po ang promotion ng Panginoon at wala pong magiging hadlang. Magiging pagpapala po tayo. So, okay, so we are practicing according to the plan of Him who works and out everything in conformity with the purpose of His will. In order that we who were first to put our hope, yung pong hope in Christ, might be for the praise of His glory. Para po sa kaluwalhatian ng Panginoon. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with a seal. Ito po, nung tayo po'y naniwala at tinanggap ang Panginoon, meron pong seal. Yung pong seal na yan ay ang banal na Espiritu. Tayo po, nung tinanggap natin ng Panginoong Jesus, tinanggap po natin ang banal na Espiritu sa ating mga puso, sa ating mga buhay. At yan po ang magbibigay ng kasiguran na tayo sa langit papasok. Who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Siya po ang deposit and guarantee, ang Holy Spirit. Are you experiencing the power of the Holy Spirit in your life? Amen. When you sin, are you feeling the conviction? Amen. May bumubulong sa'yo, anak, nasasaktan ako, tigilan mo. Are you still feeling that? Amen. If you still see and experience that, then the Holy Spirit is still with you. The moment that you don't have it anymore, it's gone. Yun po ang problema. Once na nag-grieve po ang Holy Spirit, yan po yung unpardonable sin. Once na hindi na po tayo nakakonvict sa ating kasalanan, you are bound to hell. That's an unpardonable sin. Hindi na po napapatawad yan. So you're bound to hell. At alam niyo po, millions and millions of souls are heading to hell every single day. Purihin ng Panginoon, nandito tayo ngayon. Purihin ng Panginoon na nag-aaral tayo at nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Pero marami po ngayong araw na ito, ngayong araw na po ito, marami pong maaksidente, marami pong mamamatay sa impyerno. Bakit po? Wala po silang personal relationship sa ating Panginoon. And why are we supposed to emerge? The emerging of Christ-like disciples. Bakit kailangan tayong lumabas? The emerging. Bakit kailangan tayong pumunta doon sa kadiliman upang magliwanag?
Sapagkat ang mundong ito punong-puno ng kadiliman at wala pong references. Kaya tayo po ang may obligasyon na ipakilala sa mga taong ito na ating Diyos ay buhay. Na ang ating Diyos ay totoo. Na sa pamamagitan ng buhay natin, nakikita nila ng ating mga employers ang kaibahan natin. Ha? You know what I was talking about the crisis. Spanish people are going through it. Millions. Nakikita po niyo sa metro? Mga Espanyolis po nagpapalimos. How humiliating. Huh? And look, these Filipinos, you're enjoying the favor of God. Why? Because you're godly. Are you enjoying the favor of God? Amen. Now, don't abuse it. Pakita po natin sa ating mga amo na Kristiyano tayo. Huwag po natin papatulan. They are going through a lot of pressures. Hindi po nila malaman kung saan kukuha ng pambabayad sa inyo. Dahil po ang business dito ay crumbling down. Kaya ipakita po natin in this time na tayo po, sa halip na magreklamo, andyan tayo para ipanalangin sila. Andyan tayo para i-comfort sila. Andyan tayo para sabihin sa kanila na God is in control. God will make a way. You know, they need encouragement. And when they hear a godly person, like Daniel, if you remember the story of Daniel, si Daniel po, kahit po siya itinapon sa lion's den, dahil po sa kanyang, nagbigay po ng decree yung King Darius, na lahat sasamba sa aking imahen. Pag walang sumamba, sila itatapon sa kulungan ng mga leon. Pero ito pong taong ito, si Daniel po, slave siya, master niya itong king. Kitang-kita po nung hari ang kaibahan sa buhay niya. Na kahit po may decree na bawal ang manalangin, bawal ang magdasal sa ibang Diyos, para sa kanya, ipagbawal man yan, ang mahalaga sa akin, gawin ko ang kalooban ng Diyos. At ano po, itong haring ito, siya po ang nanalangin, siya po ang nag-hope na pagtatapon sa kanya, kay Daniel, doon sa kulungan, ang Diyos niya magdikta sa kanya. Did God do it? Yes. God fulfilled His promise. Ang Diyos po ay expert sa mga imposible. Kaya pag po tayo humingi sa Diyos, huwag po natin siyang ilagay sa isang box na, ay, Panginoon, hindi mo kaya ito, masyado malaki. No. Ang hingi niyo imposible. Pero magtiwala kayo. Sapagkat itong haring ito, nung sabihin niya, gusto na niyang the following day, hindi siya nakatulog, inisip niya si Daniel na faithful servant niya, hindi ako maniniwala na mamamatay siya dyan. Hindi siya natulog the whole night. He was grieving. So, paglapit niya doon sa kulungan, sabi niya kaagad, Daniel, iniligtas ka ng iyong Diyos. Buhay ka. Sumagot si Daniel, Oho, hari. Opo, hari. Iniligtas ako ng aking Diyos. At alam nyo nangyari, na-convert yung hari, na-convert yung kingdom, at yung pong nainggit kay Daniel, pinapatay lahat ng kanyang pamilya.